Pause up mga tropa pips, ako si Lester sa Panta at ang napanood nyong video ay ang Wolfcam episode natin ngayon. Ito ay mga estudyante ko at kitang-kita natin na merong dalawang malamute na nag-away. Wolfcam. Bago natin i-dissect kung ano yung nangyari, panoorin nyo muna ang kabuuan ng video na to. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. That's nice. That's good. That's good. Pinalabas yung mga Alaskan Malamute and ako meron akong hawak na treat. So, all of them are happy-go-lucky sa start. Nakikita mo, nakataas yung mga tail, interested dun sa treats. Come here. Laki! Come here. Hoy! Hey. Hey. Huwag mong iwalay. Down. 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 No. Pero mag-down to? Apo, karoon po yan. Down. Siya pa yung intense. Yan, wala na yan. Okay na. Paglapit ngayon ng isang kapatid ni Rasha sa kanya, binigyan niya agad ng correctional bite. Pumunta ako in between the two dogs. Hindi ko pwedeng hilahin agad yung kapatid ni Rasha dahil nasa ilalim siya ng kilikili. Kaya pinosisyon ko yung sarili ko dun sa pagitan nila para hindi face to face. Which is a very dangerous thing to do unless you can read dogs. Kaya ako ginawa na pumagitna ako kasi kitang-kita sa mukha ni Rasha na ang target niya ay yung kapatid niya. So, kung nasa gitna ako, hahabulin niya yung kapatid niya at hindi yung legs ko. Kadalasan mga tropa pips, ang sinasabi ko tuwing may mag-aaway na aso, hawakan sa scruff dito, yung dalawang aso, o kaya kung may collar sila, grab the collar and i-lift sila. But dito sa sitwasyon na to, nasa ilalim yung kapatid ni Rasha, yung isang malamute, and si Rasha yung nasa ibabaw. Kung hinawakan ko agad sa scruff, yung kapatid niya and si Rasha, yung direction ng kagat ni Rasha ay mapupunta sa kamay ko. Dahil sa ginawa kong yun, hindi niya masyadong naabot yung kapatid niya. Ang naabot niya ay yung balahibo ng kapatid niya. Uulitin ko mga tropa pips, wag na wag niyong gagawin to kung hindi kayo marunong magbasa ng aso. Simula nung nagkagatan hanggang dun sa paghihiwalay dun sa dalawang aso, mga 15 seconds lang nangyari to. So kung hindi ka mabilis, malamang sa malamang, hindi lang ito abutin ng dalawang nag-aaway na aso. At kung wala kang presence of mind at magpanik ka lang at magsisisigaw, hindi mo magagawang mapaghiwalay agad yung dalawang aso na to. Come here. Still. End up. Like this. We wait. That's avoidance, you see? When the dog is already avoiding that way, ibig sabihin hindi niya uulitin yun. Ito ang may possibility pa. Please, go like that. That's good. Kung umalis siya. Ito, nakisala. First time ba yun? First time? Lagi? Lagi. This three? Dogs. Ayan, silang tatlo lagi? Or iba-iba? Yung magkakapatid, ani. Hindi siya may problema. Si Rasha yung may problema. Kaya si Rasha yung hahawakan ko dahil siya yung instigator. After the fight, walang himas. Kahit kanino. Kailangan maintindihan nila. Ito, yung ending na yun. Okay? Down mo yan. Tatayo lang sila lahat kapag sinabi ko. Kahit sa corgi, kahit kanino. Pag pinaghiwalay nyo agad yan, ang mangyayari doon, yung last memory nila, ganon. May sugat siya, wala. Ano?
Saan nagsugat? Di ba siya inakagat kanina? Nagsugat. Hanggang buhok na. Kapal ng buhok. Down. Down. Gusto. Tapos yung owner na lalaki, nahawakan niya yung kapatid ni Russia, and mapapansin nyo, hinawakan niya bandang belly. Nung hinawakan niya bandang belly, what he was trying to do, and I understand, na gusto niyang mapaghiwalay agad. The problem with that is kung hinila niya ng todo yon, tapos nakakagat si Russia sa katawan nung kapatid niya, malamang hiwa-hiwa yun, and malamang mas dumiin yung kagat. Ginawa ko, una is hinawakan ko siya sa batok, buti na lang nahawakan ng kapwa ko Chobacano yung isa, and then we lift. Lift, okay? Pagka-lift ng ganon, magre-release at magre-release yun. Kita mo? Hindi pa siya tapos, ha? Baka akala nyo porkit nag-down na, tapos na. Hindi. Hey! Down. Down. So we wait lang. Tayo siya ng tayo. Ibig sabihin, hindi pa siya nag-submit. Kagaya niyan. Sandali lang. Ito, malapit na itong isa. Para hindi na maulit. Mas may isa-suggest ko dito, kung may presence of mind tayo, dun agad tayo sa scruff pareho mahawak. Iangat natin, and maghihiwalay sila. The moment na naghiwalay sila, kumuha ka ng gabay. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleeve leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. Di kayo dapat mahiya kung nag-aaway yung mga aso ninyo. Bakit? It only gives you the opportunity to train more. And for you to achieve na wala talagang away. Hindi mo ma-achieve yan kung hindi mo gagawin yung after the fight, kailangan maintindihan ng lahat to relax. And then doon mo ihiwalay. Meron kang multiple dogs na merong dalawang magsisimula ng away. Dahil sa kaguluhan na yon, ang dami nang pwedeng makisama. So it is very important na simula pa lang ng away, wag mo nang patagalin, and you control yung instigator para hindi na lumala and hindi na magkaroon ng labo-labo sa lahat ng mga aso. Mapapansin natin walang angil na nagsimula, walang growling, puro silent gestures lang ang ginawa ni Russia bago niya kagatin yung kapatid niya. Hoy! Hey! Hey! Na nag-invade ng personal space niya, lalo na sa harapan niya, pagtingin niya at hindi lumayo yung kapatid niya, sinugod niya agad ito, saying, I don't want you near my space. Kung nagmeme-ari ka ng multiple dogs, very important yung pack walk. Kagaya ng sa Fantastic Four, naglalakad sila gamit yung gabay na magkakadikit sila. Kailangan masanay sila dun sa mga small body bumps at huwag magalit sa isa't isa. Meron kasing mga aso na hindi nasasanay dun sa body bumps and yung proximity ng ibang aso sa kanila, kaya sila nagagalit. Salamat sa panonood ng Wolfcam episode na to. Sana ay may natutunan kayo mga tropa pips. Ako po si Lester Zapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel Lester Zapanta.